I-file ninyo yung gusto na mag-file po. Sinong tinakot ninyo? Hindi po natatakot ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa sino man gusto na magpa-impeach sa kanya. Ang takot po si Sara Duterte. Unang-una, ang ating Pangulo enjoys majority support from the members ng Congress. Hindi yan dolusot. Pero si Sara, ilan lang ang mga kaalyado ni Sara sa Kongreso? Di ba kukunti? Sa Senado, mababawasan na yung mga senador. Kasi malamang mga kababayan, maraming incumbent senators ang makukulong. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Lalong lumakas ang ugong ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Ready daw po yung Palasyo Malacanang. Ready yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi rito sa balita ng GMA, Marcos ready for any impeachment traps against him. Sabi ng Palasyo Malacanang ni Jose Castro. Ready po yung Palasyo Malacanang sa kanya. Ang hindi ready po, si Sara. Kasi sabi ni Jose Castro, unang-una, tiwala yung Palasyo Malacanang hindi man po magtatagumpay. Wala man na niyang Mary Grace Piatos ang Pangulo. O di ba? Tama po. Walang ganon. Paano magtagumpay ang impeachment complaint laban sa ating Pangulo? Malabo po na magtagumpay kasi walang Mary Grace Piatos. Si Sara Duterte, hindi lang Mary Grace Piatos, pati Pampano. Kung ano-ano pa mga kababayan. O yan, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Che Camote, Miggy Mango, Anilit Camilsi. Kung ano-ano mga pangalan, sabi ni Bato de la Rosa. Sa Dabawan niya, maraming Piatos. Kay Bato pa kayo maniwala, marami daw Piatos sa Davao City. Bakit hindi ninyo yarap? Bakit motion to dismiss kahit bawal? Yung ginawa mga kababayan ni Bato de la Rosa, motion to dismiss. Di ba? Sa impeachment case po, hindi natuloy yung trial, nagpasaklolo sa Supreme Court. Walang ganon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Confident po ang ating Pangulong Bongbong kasi walang Mary Grace Piato, sabi ni Jose Castro. Sabi dito sa balita, Castro emphasized that the President respects due process in the country as well as the 1987 Constitution niya. She also maintained that the President never stole public funds and he even initiated the investigation into flood control anomalies to run after corrupt individuals. Ang Pangulo naman handa po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon. Gumagalang po siya sa proseso. I-file ninyo yung gusto na mag-file po. Sinong tinakot ninyo? Hindi po natatakot ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa sino man gusto na magpa-impeach sa kanya. Ang takot po si Sara Duterte. Unang-una, ang ating Pangulo enjoys majority support from the members ng Congress. Hindi yan dolusot. Pero si Sara, ilan lang ang mga kaalyado ni Sara sa Kongreso? Di ba kukunti? Sa Senado, mababawasan na yung mga senador. Kasi malamang mga kababayan, maraming incumbent senators ang makukulong. Desidido na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na po siya mangingialam o i-discourage pa niya ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And in fact, sabi ni Jose Castro, nakausap ko niya yung ating Pangulo last week. Ang sabi ng ating Pangulo, itatrato niya ang impeachment complaint laban kay Sara tulad ng kanyang pagtrato ngayon sa issue ng flood control scandal.
O di ba, malinaw po? Na dapat anya, managot ang dapat managot. Yan o, malinaw yung mensahe po ng ating Pangulo. Marcos wants Sara Duterte impeach case handled like flood control. Mess probe. Sabi ni Yossi Castro, last week anya, we were able to speak directly with the President and asked him about this. His only response to me was that the way anomalous flood control projects are handled and investigated should be the same way the impeachment complaint against Vice President Sara is pursued or investigated, sabi po ni Castro. Asked to elaborate, she explained that that statement niya meant that accountability should be applied equally. Madaling sabi po, hindi tulad ng dati na nagsalita yung ating Pangulo. Sabi nga, tumawag pa sa Congress na ayaw niya sa impeachment laban kay Sara Duterte. So madaling sabi, nag-iba na po yung posisyon ng ating Pangulo. Hindi na niya dinidiscourage. Sabi nga natin last week, pag ganon, ang ibig sabihin niya na hindi niya dinidiscourage, ini-encourage. Mas na luminaw pa ng ipaliwanag mga kababayan ni Yossi Castro. Di ba accountability should be applied equally. At kung ano niya, yung ginagawa sa investigasyon sa flood control, ganun din ang trato ng ating Pangulo. Ibig sabihin, gusto niyang managot na si Sara Duterte. Di na po pwede na palampasin ang ganitong mga katarantaduhan po sa gobyerno. Sumubra sila, mga kababayan. O ngayon, gustong baliktaran ng mga kaalyadong congressmen yung ating Pangulong Bongbong. Ang sabi may magpa-file. Di mag-file kayo. I-impeach ninyo yung ating Pangulo. Tingnan natin kung magtagumpay kayo. Di ba? Handa po yung ating Pangulo. Ang Pangulo naman ay handa sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon. Gumagalang po siya sa proseso, sabi ni Yossi Castro. Pero sabi niya, kung pag-usapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA, ang Pangulo po unang-una hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects at mari naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo po, wala po siyang Mary Grace Piatos. Malinaw po. Walang Mary Grace Piatos ang ating Pangulo. Ito, pakinggan natin sa yung press con po ni Yossi Castro. Ito siya. On the alleged impeachment complaint against President Bongbong Marcos, siguro po, has he been made aware of these moves and how ready is he to face claims of betrayal of public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga? Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una, dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sa nasabi nila, ang paglalabas, di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas, di umano, ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, diversionary tactic po. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon.
Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Malinaw po. Walang Mary Grace Piatos po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binabaliktad nila. Gusto nila yung atensyon matuon sa ating Pangulo, hindi kay Sara Duterte, para makalibre si Sara Duterte sa kanyang accountability. Malabo po. Isang platito lang ang mga supporters ninyo sa Kongreso. Ano ba? Deflection ang intensyon nila at black propaganda. Alam nila hindi man magtatagumpay po. Do or die kasi po si Sara Duterte at ang mga DDS sa pagtatanggol kay Sara Duterte. Ganun po, they're just turning the table against the President sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tutok sa trabaho. Nandun po sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates, Pangulong Marcos tumungo sa UAE para sa Sustainability Summit, magalagang kasunduan sa kalakaran at depensa. Tutok lang po yung ating Pangulong Bongbong sa kanyang trabaho. Diyan yung ating Pangulo. Di ba? Welcome, Abu Dhabi. Di ba pa? Hindi po nagpapapikto sa mga kontrobersy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang mga naiwang opisyal dito, todo-todo pa rin sa dati nilang todo trabaho, sa dati nilang mga ginagawa. Serbisyo, todo-todo para sa ating mga mamamayang Filipino. Ganon, hindi nagpapapikto po sa politika, sa ingay ng politika at kontrobersya yung ating Pangulong Bongbong. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.